Okay, madjong adlaw na tong tanan. Salamat sa Ginoo no nga gitigan patay kayon malandong mag-share sang pulong magkon siyang pulong kay dili tanan karon no na panahon na makabati pas pulong sa Ginoo labi na katong naigo sa mga linog nga nangamatay na wala sa panahon mamati. Muna kita magpasalamat sa Ginoo nga doon napatay panahon nga makabati siyang pulong o panahon nga makinabuhi ang iyang pulong. Okay, kung doon na may balang kasulatan, Okba, then, Okba sa Episo 2:8-10. Episo 2:8-10. Okay, pareho kong basa. Kay pinaagi sa pagtuon naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kinis o kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. Aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Okay, basaw na sa English. Ingon sa English sa Ephesians 2:8-10, sulat ni Apostol Pablo nag-ingon dinhi For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang puta, amahan na lang iton. Salamat sa kayunan nga magkayusa kami. Labos ng salamat sa kayunan sa pagpamalandong sa pulong karon. Yahay matag-usa karon pulong maghatag ka ng dugang kadasig kalipay so pag-alaga na kanimo maghatag usab ka ng dugang kadas kaalam kay balo mahitungod kanimo sa imong ibubuhay. Dalaygon ka sa usa naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, balik ko no pagbasa. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Okay, ingon kini sa Bisaya, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Okay, sa di pa ko ngadto sa di pa na ipadayag ang atong dugukan sa mensahe. Doon ay pinaka-importante yung mga igsoon nga ato sang ilang taon. Kining butang nga kining suwat, kining giingon na diri the essence of living. Kini. No, pakumato sa atong dugukan sa mensahe atong title ato sa ning isaysay aron makita nato ang pinaka-mensahe karon. The essence of living. Okay. Bisaya pa, essence, the essence of living or ang pinaka sentro or pinakalintunganay or ang pinaka rason or ang pinaka importante sa pagkinabuhi. Unsa may meaning, unsa may meaning sa pagkinabuhi. No, the essence of living. Dunay mga daghang mga pagtulunan labi na din ngarita sa mga philosophical perspective sa kinabuhi. Dunay nagkadaiya nga pagtulunan sa essence of living.
Dunay nagkadaiya. But pasabot nagkadaiya, lahi-lahi nga pagtulunan sa essence of living. Kung sa itong essence of living, ang pinaka-meaning o ang pinaka-sentro sa atong pagkinabuhi, kung sa may pinaka-sentro o kung sa may pinaka-meaning sa atong pagkinabuhi. Kaya, diri sa philosophical perspective, sa tinanawan diri sa filosofiya, dunay mga pagtulunan mahitungod sa essence of living. Una, nga philosophical perspective kining humanism. Kining humanism. Humanism. Okay. Kining humanism, dili naman ni sa philosophical of life, kundi naghisgot kining teaching. Delikado mo gunang teaching may ikson kay ngano sa magikingon, ang usa ka teaching once nga mo absorb na sa imong utok, mo gyud ni ma-apply sa imong kinabuhi. Munang dili si basta-basta nga mudawat lamang kag usa ka teaching, pagkahuman sa gidawat imong usa ka teaching, imo nang ikinabuhi. Di ba? Munang imo gyud ang susihon kung kanang teaching imong nadunggan, imong nasabtan, tinuod ba gyud kana siya nga maoy meaning sa kinabuhi. Muna nga, the essence of living, dunay mga philosophical perspective no tinan-awan sa tao mahitungod sa essence of living, unsa man yung meaning, unsa man important, unsa man ang importante gyud sa kinabuhi, unsa may sentro sa kinabuhi sa tao. Ang humanism nagpadayag kini, naghisgot kini, ang basahon dire, humanism no. Usa kini ka essence of living. Kay sa una gikaingon dili man sa philosophy nga love wisdom maghimo na sila og sayings. No, dili man wala naman sila naghimo og sayings kundi pagtulon-an jud kini. Ang pagtulon-an sa humanism nagaingon dinhi muni ang kuan ha, mao ni ang meaning sa kinabuhi sa humanism nga pagtulunan, the essence of living. Sa ilang pagtulunan sa humanism, ingon diri humanism is all about putting humans first. Sa to pa, ang humanism di ay, ang pagtulunan sa humanism, ang sentro sila. Ang sentro ang tao. But pasabot kay ang tao mo'y sentro, siya mo'y bida sa isang kinabuhi. Muna humanism. Nag-iingon din niya sa unahan, it is a philosophical that focuses on human dignity, values, and agency. Humanists believe that we've got the power to make our own choice and shape our own lives rather than relying on supernatural forces or divine intervention. Sa to pa, ang pagtulunan sa humanism, sa nang gikaingon, nga ang tao, mao'y sentro sa iyang kinabuhi. Si Diya mo'y sentro sa iyang kaugalingon. But pasabot, kaya ni Diya ihulma, i-shape, i-mold sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang katakos. Di siya wa siya nangadloy o wa siya nanginahanglan og divine intervention. But pasabot, ang humanism wa nanginahanglan Dios. Kay para nila, kaya nila hulmahon ang ilang kinabuhi sa ilang kaugalingong gahom. Wa sila nanginahanglan supernatural intervention. But pasabot, wa sila nanginahanglan og Dios. Sila ray Dios sa ilang kinabuhi. Muna humanism, anthropocentric in nature, sentro ang ilang kaugalingon. Muna nga kini nga pagtulunan daghang ni adapt ni ini, daghang ning sunod ni ini. Apan ang pangutana, mao bakha ni ang tinuod nga meaning sa kinabuhi, nga kinabuhi ikaw mo sentro, ikaw hulma sa imong kinabuhi, ikaw hulma sa imong future. Dili kini mao. Kay nga naman, klaro ang Biblia, it is ingon ang humanism, humanist believe that we've got the power to make our own choices and shape our own lives rather than relying on supernatural forces or divine intervention. Muna ang humanism ngayon. Sila mo'y sentro sa ilang kinabuhi. Para nila mo na essence of living, sila sentro. Which is wrong. Doon na po yung usa ka philosophical view, personal perspective about sa essence of living. Kining gitawag og existentialism. From the word existence, ang atong pagtumaw, ang atong pagkahimugso o ang atong
Sa naglaing tumaw ang atong Tao. pagkatao sakto. Ingon diri ang essentialism, pagtunan po nila nga mao ni ang meaning sa kinabuhi. Mao gud ni ang essence sa living. Ingon diri, existentialism, existentialist believe that life has no inherent meaning and it's up to each individual to create their own purpose. Ato pa ang existentialism mao na pud sa humanism nga sila ra pud ang pagtun-an nga kita ra pud mo-create sa atong own purpose sa kinabuhi. Lagi ingon din hiya, thinkers like Jean-Paul Sartre and Albert Camus emphasize freedom, responsibility, and living authentically. Life is about making choices and embracing the uncertainty of the future, which is wrong. Hinoon wrong kay mao nilang tinanawan. Nakasentro man sila silang kaugalingon sa ato pa wa silang masayon sa future. Naghimo sila, nag-create sila own choice sa ilang kinabuhi, pero di ay wala sila ang ilang future uncertain. Sa ato pa, dili siya matawag og the essence of living kay ang ilang future uncertain man. But pasabot uncertain, why kasi ko ruhan. Sa ato pa, ang existentialism existentialism wrong. Sa ato pa, hindi siya the essence of living. Okay, ang last but not the least, no, kining gitawag og hedonism. Kining hedonism, usapon ni ka philosophical perspective sa kinabuhi, gitawag nato og essence of living. Ang ila pong essence of living, ang meaning sa kinabuhi sa hedonism, ingon dire, hedonists believe that pleasure is the ultimate goal of life. Bato pas mga hedonist o pagtulungan sa hedonism, nga ang essence of living sa tao, ang meaning sa kinabuhi sa tao, mo ang pagtagbaw sa iyang kaugalingon sa mga butang nga makatagbaw sa iyang kinabuhi. But pasabot, gusto na siya matagbaw sa butang ni ining kalibutan na. Muna nga iyang unod, iyang pagkatawhanon, muna'y mulihok aron makabot niya ang mga butang nining kalibutan na. Pleasure. Sa ito pa ang pinaka-goal sa ang pinaka-essence of living sa mga hedonist o sa mga hedonist, mao ka ng the ultimate goal of life. Pleasure is the ultimate goal of life. Pleasure, kanang sung kalipay, kanang magtagbaw ka. Bisag kung sa imo hato nimo, sala man na o dili sala, basta matagbaw ka ng butanga, mao ka na essence sa living sa hedonist. The pleasure is the ultimate goal of life, which is hedonism. No. Sa ito pa karon, kini ding the essence of living, labi na sa philosophical perspective, wala din hing tulong ako gipadayag din hiya. Sa ito pa, kung wala din hiya, makaingon ta nga, unsa man di ay ang essence sa living, pastor? Unsa man di ay meaning sa tinuod nga pagkinabuhi? O unsa man di ay ang lintunganay sa pagkinabuhi? Kinahanglan makasabot ta sa lintunganay sa atong kinabuhi o makasabot ta unsa man meaning sa atong pagkinabuhi? Anong naatan ning kalibutan na? Nga buto naon makapaglandong ta nako aning kalibutan na Ginoo, makasinati kog linog, makasinati kog badyo, makasinati kog kuyaw. Ing ani ba gyud ang isin sa living? Nga nato tinanawan sa uban, mo ingon lang mga uban na nganong ning tumaw pa man ning kalibutan na nga ing ani man itong kasatian. Kagitag badyo, linog, mga sakit sa lawas. Mga problema na hinugpo niini, muro nga nato tinanawan. Pero atong tan-awon sa luyon ni ana, nga bisag kasinati kag mga circumstances, kasinati kag mga gitawag og kanang naay disasters at calamities sa kinabuhi, apan doon na pa'y lawom ni ana nga kinahanglan atong matubkan. Sa ito pa, the essence of living, humanism wrong, existentialism wrong, hedonism wrong. Sa ito pa, wa ni ini. Ug mao man ganin ning gisunod sa kalibutan, makapangutan na usab ta asa may sakto ning tulo. Moingon ang tao nga ang hedonism mo sakto. Moingon pud ang usa, ang existentialism mo sakto.
Ngayon po na usa, ang hinulisin mo sakto. Sakto pa, maglibog ka asay sakto ni anang tulo. Pero kining tulo, wa joy sakto ni. Wa joy sakto. Kato mga pangutan na karon, unsa man di ay ang meaning or unsa day ang essence of life. Kaya ba mo maikson kinsa nagsuwat ni mga banggiitang mga pilosoper. Grabe ka laom ilang panguto. Pero mga pangutan na ta, pastor, kung laom ilang mga panguto, nga namang wa man sila kakuha sa essence of living, nga namang wa man sila kasabot sa tinuod nga kahulugan sa pagkinabuhi. Nga naman, iba mo ikson, kining the essence of living. Mabitaw niyo kung sa tuple. Kaya nga naman, mo yung the essence of living, meaning to say, one and only principle of living. O sa principle? Mo ikson, sultihan ta mo ha? The essence of living is one and only principle of living. Sa ito pa, usa na meaning sa essence of living, dili daghan. Dili ka pwede mingon nga ang hedonism mo sakto, ang existentialism mo sakto, ang universal sakto. Wa. Kinahanglan do na ray usa ka essence of living nga ang tao makasabot ni ana. Kaya nga naman, balik ko na ho, the essence of living, ang essence ni, mo yung essence mga igsoon, nag-inusararang butang. The essence of living. Kung sa itong essence, the one and only principle of living. What is the essence of living? The one, usara, and only principle of living. Usara yun, ang prinsipyo sa kinabuhi sa tao nga diha siya magkinabuhi. Dili daghan. Kaya kung may yung daghan, may yung ka nga, sakto ka ang iglesia ni Cristo. Sakto po ng kanang mga Buddhist. Sakto po ang Roman Catholic. Sakto po ang United Pentecostal Church. Sakto pa, ang tanang simbahan mo claim na sila sakto. Pero sultihan itong mga igsoon, sa tanang ning claim na dunay sakto, doon na do'y pinakasakto. Kaya di ka kakitag simbahan ni Wang Kuning sa Jokme. Puro gusto na sakto. Ang question karon kung saan mo pagpangita ang pinakasakto. Kaya ang wala rin magkong sakto mi. Ang usap rin magkong sakto mi. Ang usap rin sakto. Ang usap rin sakto. Muna ang tao may na, di alam mo kung musimba. Kaya puro man sakto. No, di na. Hinoon, pag dunay claim na sakto, manundog tas taga Biriyan. Ang gihimo sa Biriyan, kung sa may giwali ni Pablo, ilang gisusi kung tinuod pa. Aron makita na to ang the essence of living. Kaya ang essence of living, ako nagingon, may essence, the one and only principle of living. Usa na yung principles? Ang question, usa na yung principles kinabuhi sa pagkinabuhi. Kung saan mo nato na pagtuki, pastor. Kung saan mo nato na karon pag susi. Mga iksunsultihan ta mo. Ingon ang balang kasulatan. Ingon ang balang kasulatan mo. Tanaw sa natin. Sarap ba ni? Sa? Ingon dire. Diba kung giingon nga nung mga bright punta ni sila, nga nung wa man sila katugkad, kini mga nagsuwat sa hedonism, ang author sa hedonism, ang author sa existentialism, ang author sa humanism, mga bright punta sila, pero nga naman doon sila wa man katugkad sa the essence of living. Nga naman. Okay. Kaya nga naman maigsoon, mo ni ang tinagong butang nga mga bright maunta sila pero nga nung wa man sila kasabot sa essence of living. Basa ang unang Korinto 1:21. Okay. Basahon na to ang unang Korinto 1:21. Tanaw na to, nga mga bright punta ni mga philosophers, pero nga nung wag man sila katugkad sa the essence of living, ang meaning o kapitutan to sa kinabuhi. Okay? Atong basahon nga nung di sila makatugkad.
Nganong ang tao di man makatugkad sa essence of living? Okay. Basahon na to ang unang Korinto 1:21. Kay sa iyang kaalam maoy magbuot Mao'y pagbuot. Mo'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Okay, tanawa ha? O makaingon, kasaw nang giingon, doon ay mga philosophical perspective mahitungod sa essence of living. Ang humanism, ang insulti sila nga mauni, ang existentialism, mauni ang tinuod nga essence of living, moy pog existentialism, mauni ang meaning, mauni ang essence sa kinabuhi. Pero sa joke, mga bright punta sila, full man punta sila sa wisdom, pero nga namang wa man sila katugkad mahitungod sa essence of living. Mga isultihan ta mo, walay taong makatugkad mahitungod unsa ang essence of living sa iyang tawhanong abilidad. Wa gyud tao nga makatugkad unsa ang essence sa living or unsa ang essence sa pagkinabuhi. Kay nga naman ang pagkinabuhi, ang essence of living na alam na matugkad kung ang Diyos magpadayag niya. Klaro ang Biblia, nagsulti, balik ko na ha. Ingon ang Biblia, kay sa iyang kaalam sa Diyos. Kay sa iyang kaalam, maoy pagbuot sa Diyos nga walay makailak kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Pag iwalik tawhanong kinaadman, tawhanong kaalam o kahibalo, tawhanon nga wisdom, way makaila sa Diyos. Karon kung ang tao, in general ha, kay makasala man ang tao, sa ato na pagkunan, ang makasasala, wala dyan ay relasyon sa Ginoo. Wala kasabot mahitungod sa Diyos, wala kasabot sa mga butang sa Diyos. But pasabot, kay wa man sa ka ila sa Diyos, sa mga butang sa Diyos, unsaon na yung pagkinabuhi sa essence of living. Sa ito pa, wala ka dyan. Mo na nga, bisag unsa pa ka-bright, bisag unsa pa nakangilngig, nga pangutok, unsa pa imong wisdom ng kalibutan na di jud ka katugkad mahitungod sa Diyos, sa iyang pagkasiya, o di jud ka katugkad sa mga butang sa Diyos. Kay klaro nga naman, klaro ang Diyos nag-ingon, kay sa iyang kaalam maoy pagbuot. Kinsa pagbuot? Maoy pagbuot sa Diyos nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman, sa tawhanong kapasidad, sa tawhanong gahom, walay makaila sa Diyos. Ug ingon dinhi apan gimbutan sa Diyos, doon na sa gimbutan. Sa tanan nga wa makaila kaniya nagpadayag siya. Sa dihang nagpadayag siya, ang gipadayagan nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nakabaton og bag-ong kinabuhi. Muna kay nakabaton na sila bagong kinabuhi, nakasabot na sila unsa day ang meaning sa pagkinabuhi. Kaya ang taong makasasala, sultihan ta mo, di jud siya makasabot unsa ang tinuod nga kahulugan sa pagkinabuhi. Kaya nga naman nabutaan siya sa iyang pagkasidya. Kaya ang taong makasala, sa ingon nito, wala na kaila sa Diyos. Ang taong makasala, wala na kaila sa Diyos. Ang taong makasala, wala makasabot mahitungod sa Diyos. Ang taong makasala, dili matarong. Muna mag-igsoon. Muna, ang essence of living di ay, dili na makabot sa tawhanong kinaadman. Sa to ang essence of living di ay, naara makabot kung ang Diyos, pinaagi siyang grasya, magpadayag siyang kaugalingon, o magpadayag sa iyang kabubuton nganha sa tao. Muna mga igsoon, giingon na ho dili, the essence of living saan? Asan mo to? Giingon na ho din the essence of living remains unknown to many. Sa to pa ang pinaka meaning sa pagkinabuhi o ang pinaka-sentro unsa ang pagkinabuhi, nakatago ni sa kadaghanan. Nakatago ni sa mga makasasala. Kaya ang makasasala dili matarong, kaya ang makasasala wala nakaila sa Dios, ug ang makasasala wala nangita sa Dios. Sa to pa, the essence of living remains unknown to many. Nagpabilin nga wala masabti
sa taong mga makasasala. Kay pinaagi sa kaalam sa Dios, mao iyang pagbuot nga walay makaila kaniya. Apan doon na siya gimbutan nga makaila kaniya, pinaagi siya grasya. Sa ito pa mga igsoon, aron ta makasabot sa essence of living, dunay butang nga dunay butang nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Kay mo unsa na? Kinahanglan aron ang tao aron ang tao makasabot siya sa essence of living sa iyang kinabuhi, kinahanglan maka-experience siya niining butanga. Unsa ka na? Yes? Kabaguhan. Sa ito pa, ambot pasabot. Ingon na ho din niya. Alam mo basahon na aron po makakuha mo ba? Asa na ba to? Dera. To know the essence of living, one needs to have this life experience. Napangutan na rin. Want to know what this life experience refer to? Aron ta makasabot sa the essence of living, kinahanglan ang usa ka tawo makasinati nining butanga. Ang question, unsa man ang butanga nga kinahanglan masinati sa usa ka tawo aron makasabot siya sa essence of living. Unsa ka na? Ingon ninong ibi kabaguhan. Unsa pa? Kanang pinakadoon nga term. Mo lagi unsa man, kung sa Ginoo unsa man. Unsa may sination sa usa ka tawo, kinahanglan ang tawo makasinati nining butanga aron siya makakita sa essence of living. Kini mga igsoon, ug mo nimong pagtulunan karon. Kinaot ko nga injo ng paminawan. Sige na, sige na. Nasa Bible siguro di ilaw. Okay. Mahang pangutan na. Lang sa Bible. Ano na, hagbong. Okay. To know the essence of living, one needs to have this life experience. Want to know what this life experience refer to? Aron kita makasabot unsay meaning sa pagkinabuhi, unsay kalugan sa atong pagkinabuhi, kinahanglan ang tao makasinati niini nga butang. Ang pangutana, unsa maning butang nga sination sa tao aron makasabot siya or makahibaw siya unsa ang essence of living, unsa may meaning sa pagkinabuhi. Unsa ni butanga? Kini, mo ni magtulunan karon. Regeneration. Aron ta makasabot unsa ang meaning sa pagkinabuhi ha? Kinahanglan makasabot ang unsay meaning sa pagkinabuhi. Dili kay ang atong meaning sa kinabuhi mukaon ra kog buntag, pamahaw, paniudto, panihapon. Ja, muinom, maglipay. Total ugma mamatay man ko. Okay ra, dili mo essence of living. Kinahanglan atong sakton. Daghang nga pre-request din Pastor, paampo kung mahuman og eskwela. Yes, sakto na. Ang question, nakasabot ba mo sa essence of living? Ang essence of living dili naman puro edukasyon. Kay daghang na edukar nga wa kaila sa Dios, sama sa kaingon mga philosophers. Sa to pa pastor, unsam day essence of living. Muna nga ang essence of living aron ta makasabot tag unsa day meaning sa kinabuhi, unsa day ang essence of living, kinahanglan kita maka-experience ning butanga kining regeneration. Kaya nga naman, sultihan ta mo ha, kung walay regeneration nga mahitabo sa usa ka tawo, di siya kasabot unsay meaning sa pagkinabuhi. Kaya ba mo sa regeneration? Ang regeneration, English mo guni. Ang actually mga igsoon, mo nang usay English atong mga term gigamit kay mo na kasagaran gud sa among pagtuon mga English term kay dapat sa English nga term masabtan nato unsay meaning. Pero maka-explain ko Bisaya. Abot pasabot sa regeneration pagpakatao pag-usab. Okay, sabtan ninyo. Dato pa aron dita makakita ug makasabot unsay meaning sa kinabuhi or unsay meaning sa pagkinabuhi,
kinahanglan ka mataw ka pag-usab. Kay ang tao na dili mataw pag-usab, di jud siya kasabot unsay meaning sa kinabuhi o unsay meaning sa pagkinabuhi. Kinahanglan mataw ka pag-usab. Muna'y giingon ni Kristo ni Nicodemus. Nicodemus, gusto ka makakita kas giriano makasulod? Kinahanglan mataw ka pag-usab. Kay nga naman dili makasulod si Nicodemus sa gingharian sa langit. Dili kaila si Nicodemus may tungod sa Dios. Dili makasabot si Nicodemus unsay meaning sa iyang pagkatao, sa iyang pagkinabuhi, kundi siya mataw pag-usab. Sa ato pa ang lingtunganay diay sa essence of living. Mahibawan naman ni muna kung mataw ka pag-usab. Trabaho na sa Dios. Okay, mone. Regeneration. Sa itong regeneration, pagkatao, pag-usap. Muna yung regeneration ha, makasabot, makadungog mong pulong regeneration, na tao ka pag-usap. Okay. Na tao ka pag-usap. Gusto may but pasabot na tao ka pag-usap. Okay, anong basahon na ikson? Ako naman yung actually mga ikson, ang words ani nga gigamit sa English sa Ephesians 2:10, workmanship, God's workmanship. Actually, kining regeneration, ako na nag-iusap sa term, kay aron ko maka-expound sa kung buot ipadayag niya kaninyo. Buot niya ipadayag sa pulong sa ginudahan ninyo. Ang regeneration, gitawag ni God's workmanship. Okay. Muna yung regeneration. God's workmanship. Ang pangutan na, unsa man yung regeneration? Unsa man ang buot pasabot pastor? Regeneration. Unsa may buot pasabot pastor? Ang pagpakatao, pag-usab. Okay, dunay duha ka butang atong hisgutan unsa ni. Ngali sa tas negative. Okay. 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 Basta na ito mga iksoon. What is regeneration? So what ang gyapon na ha? What is regeneration? Okay, what is regeneration? So Bisaya pa, unsa man yung pagpakatao pag-usap. Okay, ngayon tas negative. Negative gani sa job. Ngayon tas negative. Ngayon tas negative. Negative. Ngayon sa tas negative kay ano masabta na to ang tinuod. Ngayon tas negative. Okay. Pag ingon ni Pablo sa 2:10, di ba ningon ang episode 2:10, mga binuhat kita sa Dios. So may buot pasabot ala. Betagay ko na og idea ninyo. Kay ahong i-explain po kung sakto ba ng injo or dili ba. Unsa man giingon ni Pablo? Mga binuhat kita sa Dios. O naghisgot ba na? Pag ingon ni Pablo, mga binuhat kita sa Diyos, buot pasabot pa, ingos Pablo nga, kitang tanan, gikan ni Adan, mga binuhat sa Diyos. Mao pa na buot pasabot ni Pablo. Nga ang tanang tao binuhat sa Diyos, gikan ni Adan, ug hangtod. Nato karon o hangtod sa katapusang tao. Muna buot pasabot ingnon ni Pablo. Mao ba kana? Dili. Correct. Dili. Muna nga, what is regeneration? Okay, unsa tong regeneration ang giingon God's workmanship. Sa negative side, unsa ang regeneration, it is not about creation. Wa kini naghisgot og creation. Una, it is not about creation. Wa naghisgot si Pablo sa creation in general. Wa naghisgot si Pablo nga gihimo kita sa Dios diha kang Kristo. Ang buot pasabot, mamingos Pablo, ang buot pasabot na ba nga, gikan ta ni Adan hangtod karon. Dili ka na mo buot pasabot ni Pablo. Wa nagisgot si Pablo Adan dinhiya. Wa nagisgot si Pablo nga kaliwat kitang mga Adan. Ang giingon rin ni Pablo, mga binuhat kita sa Dios. So may buot pasabot. Aw nagiingon sa negative, it is not about creation. Wa nagisgot si Pablo sa mga binuhat sa mga tao gikan ni Adan hangtod karon. Ibaw mo ang tao nga igsoon. Bisan ang gikan ng tao, gihimo ang tao gigas wala. Munay kalainan sa
kanang nami teaching sa una unsay kalainan daw sa creativity o kuan innovation. Hindi ko masasabi innovation o renovation. Murag innovation. Unsa ko kalainan sa creativity o innovation. Ang tubag ni ana mao ni ang tubag sa college pa ko. Creativity means creativity is the ability to create something out of nothing. Muna creativity. Naghimo kag usa ka butang nga gikas wala. Ug muna gihimo kita sa Dios gikas wala. Ang tao gihimo sa Dios gikas wala. Gitawag na sa Latin og ex nihilo. Ex nihilo. Nihilo. Ex out. Nihilo nothing. God created man out of nothing. Muna creativity. Ang innovation, ang meaning sa innovation, lahat po ng meaning, is the ability to create something out of nothing, or out of something. Doon ay kalainan ha, tanawa ang creativity. Sa asahol ang meaning ha, wala ko nag-isgot sa katong sa gihim sa creativity sa Dios. Aho lang gitagaan mong idea nga kining creativity o innovation lahi. Kaya nga naman ang creativity is the ability to create something out of nothing. But masabot ang creativity usa na siya kakatakos sa pagbuhat og usa ka butang gikas wala. Ang innovation nagbuhat ka usa ka butang gikan sa usa ka butang. Nakuha ninyo? Muna innovation. Nagbuhat ka sa kita mo ning butanga. Nagbuhat ka usa ka butang, pinaagi niya ng butanga. Ang creativity, nagbuhat ka usa ka butang, gikas wala. Ug mao na ang tao. Muna ang gisgutan din ni Pablo. Pag iyo ni Pablo, we are God's workmanship in Christ Jesus. Dili ka na ex nihilo. Kay naa na ang tao. Ang gisgutan ni Pablo niya, mo ni ang negative kanang ex nihilo kanang wa na gisgut si Pablo creation. Sa to ang gisgutan ni Pablo kanang positive. Mao ni ang gisgutan ni Pablo. Mayong positive mo ni ang tinuod. Sa to pa ang negative sa regeneration. What is regeneration? Ang negative, it is not about creation. Ang positive, what is regeneration? Ang tinuod, it is about saman. Hindi man ni creation, it is about new creation. It is about new creation. Maunay God's workmanship. It is about new creation. New creation. Wa nagisgot si Pablo nga mga binuhat kita sa Dios. Wa nagisgot si Pablo nga gikan tani adan hangtod karon no. Pag-ingon ni Pablo, mga binuhat kita sa Dios, mao ni ang taong makasasala nga iyang giborn again. Regeneration. Pag-ingon ni Pablo, mga binuhat kita sa Dios, ang punto ni Pablo, kita tong makasasala nga giborn again sa Dios diha kang Kristo. Munay pud pasabot nga we are God's workmanship. Negative, it is not about creation, dili kini ex nihilo, out of nothing. Kundi ang gisgutan din niya positive, it is about new creation. Okay ba mo mga igsoon? Unsay kahulugan ning workmanship ang explain ninyo. Mo nang new creation, dili siya creation, dili new creation. Kaya nga naman, ingani ang God's workmanship, ingani ang but pasabot sa pulong nga workmanship. Okay. Workmanship. Ijang etymology. So, may meaning ani. O sa Bisaya pa, mga binuhat kita sa Diyos. Sa ito pa, workmanship, binuhat. Sa ito pa, unsa may but pasabot na pastor? Ako lang kikaingon, dili kini nga gikantang adan, nga binuhat sa Diyos gikas wala, kundi dili kini ex nihilo, kundi poema, yan na, poema. Grigo ni siya. Kay Grigo, actually,
may kaya no, pastor sige mag-Griego, natural mag-Griego ko kay ngano kining New Testament gisuwat is Griego. Mao na tinuod nga isang word. O kato ni explain unsa ng poema. Sa to pa ang Griego sa workmanship poema. Ang but pasabot sa pulong poema giingon na gikan sa iyang because of root word, gikan sa iyang word nga boy. Ang workmanship di ay sa Griego poema ug ang iyang word nga pinakakuan ba ugat, pinaka root word ang poy. Unsa man meaning sa poy sa poema? Ang poy to make. Doon na siya buhaton. To make. God's workmanship, buhat ba? Workmanship, doon na siya buhaton. Ang question, kung sa may ang buhaton? To make the things that are made. Sa ito pa, ang God's workmanship ni ay, gikan sa word sa Griego nga poema, to make the things to make the things that are made. Okay. Muna yung meaning pag ingon ni Pablo, mga binuhat kita sa Diyos di ang Kristo, o kaya sa English, for we are His workmanship created in Christ Jesus. Ang good pasabot di ana, poema. God's workmanship, poema. Ang good pasabot sa poema, the things that are made. To make the things that are made. So, ang good pasabot ana, to make the things that are made. To make the things that are made. Good pasabot, usa na nakabutang nga nahimo na apan usbon sa Dios ug himo. Muna ang giingon ng born again. Makasasala ka, mitumaw ka nga taong makasasala, wa kay pag-ina sa Dios, but pasabot kay wa ka kaila sa Dios, wa ka kasabot unsay meaning sa imong pagkinabuhi. Makasala man ka, gi-regenerate ka sa Dios. Gipakataw ka sa Dios pag-usab. God's workmanship, trabaho sa Dios, gipakataw ka pag-usab. Nganong gipakataw? Tao na ka nga makasala, gipakataw ka pag-usab, giusab ay mong kinabuhi mo nang ang meaning guys sa abot pasabot sa God's workmanship to make the things that are made. English mo guni. To make the things imong buhaton ang usa ka butang nga naana. Ato pa naa naman ka ni tumaw naman ka makasala, iya kang gitrabaho pag-usab. Dili ni renovation ha. Gipakataw jud ka pag-usab, giusab jud ang kinabuhi wa giingon nga ang imong kinabuhi makasala, gipanday sa Ginoo. Unsay kuwang gipanday wa. Pag ingon nga, we are God's workmanship, ang imong tao, pagkatao makasala, iyag lang giusab. Wala niya gi-renovate. Iyag yung giusab, completely changed. Giusab yung kas Ginoo. Nga naman, usay to mo, aron makakita ka unsa ang meaning sa pagkinabuhi, o unsa ang meaning sa kinabuhi, unsa ang meaning sa pagkinabuhi. Muna nag-explain ko what is regeneration. Regeneration, sa negative, it is not about creation, katong ex nihilo. Sa positive, it is about new creation. Giusab ka sa Diyos. Naana ka, giusab ka sa Diyos. Muna'y poema. Sa God's workmanship, poema. To make the things that are made. Yan, kuhanan ninyo. Makasala ka, usog mong kinabuhi. Ipakataw ka sa Diyos pag-usab. Aron ka makasabot unsay meaning sa kinabuhi ug unsay meaning sa pagkinabuhi. Okay. Motoy ang gisulti na what is regeneration, nag-define pa kung sa regeneration. Kaduha, the nature of regeneration. Yang nature. Meaning pa niya, meaning. Okay. Meaning pa niya itong hisgutan. Di naman nakabasahon ang bersikulo sa katong meaning. Nga rin na itong isa-isa ang bersikulo sa nature of regeneration. Okay, kung sa'y nature na niya. Okay. Ganiha,
The meaning of regeneration karon, the nature. The nature of regeneration. Sa to pa, unsa may nature sa regeneration? Pag yung galing kung sa nature, unsa may kinaiya niini nga pagpakatao bag usab. Okay. Negative gihapon taong positive. Okay. The nature of regeneration. Ngaritas negative sa joke. Negative. Sa joke na negative ha? Negative. Huwag pasabot, dili ang pagtunaan. The nature of regeneration, ug ngaritas sa negative side, it is not the work of natural man. Okay. Ato pa dahil ngaritas negative, it is not the work of natural man. Ato pa, but pasabot, kiniting regeneration, ang nature ng regeneration, ang kinaiya sa pagpakatao pag-usap, dili kini buhat sa tao. Kiniting pagkatao pag-usap, dili kini ay buhat sa tao. Tinuod ka na. Yes! Dili buhat ka na mataw ka pag-usap, dili na buhat sa tao. Nga naman, okay, tanawa ang narisa naman ta sa mubong-mubong nga bersikulo kay taas man ni ngarita sa 4 ug 5 sa episo 2. Tanawa, ang pagpakatao pag-usap dili na trabaho sa tao. Tanawa ra gud ang 4:5. Basa. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Tanawa? Sa to pa ang nature, the nature of regeneration sa negative side, ganito sa sayop kapag lunan, ang regeneration ay ang pagkatao pag-usap dili buhat sa tao. Kaya nga naman, klaro man ang Biblia, sige basa ang Melissa. Niingon din apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios. Alang kanato, bisan gani kaniadto patay kita. Mangigsoon. Doon na ba'y makaunahuna ba ang patay? Dili. Makalihok pa ang patay? Dili. Sa to pa ang patay. Wa siya kasabot unsay essence of living. Patay gud siya, makasabot ni siya. Ang patay dai mingon dai nga mao ni ang kinabuhi ug mao ni ang meaning sa pagkinabuhi. Di ka jud na makasabot. Ang usa ka tawo patay sa sala, usa ka patay, dili siya kasabot unsay meaning sa kinabuhi ug unsay meaning sa pagkinabuhi. Aron siya makasabot unsay meaning sa kinabuhi ug unsay meaning sa pagkinabuhi, kinahanglan nga banhawon siya sa iyang pagkapatay. Ang question, kinsa man ang trabaho? Ginoo. Grabe tanawa ko ning mga pulong may son. Apan dako kaayo. Grabe nang dako kayo. Usahay ko din nato mataga, din nato namnamon ang pulong ba. Tanawa ko niyo. Apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios. Imagine ha, unsa kadako ang gugma sa Dios, unsa kadako iyang kaluoy kanato, bisan kita mga patay iya tang gibanhaw. Labat sin. Namnama ko ng pulong mga igsoon. Pamlandungi ko ng pulong. Pamlandungi ko no karon bisan usa ka segundo ra. Pamlandungi ko na. Di ba na makahatag kang itong kalipay? Nga gipasabot ta sa Dios unsay meaning sa kinabuhi, unsay meaning sa pagkinabuhi. Ingon siya, apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Mao na nature sa regeneration. Ang nature sa regeneration dili kini trabaho sa Dios. But pasabot klaro nga ang nature sa regeneration, it is the work of God. Trabaho sa Dios. Giingon din niya, it is not the work of man. Dili sa trabaho sa tao. Doon na pa'y kaduha dahil sa negative.
ang the nature of regeneration, it is not the work of the law. Ang pagkatao pag-usab sa usa ka tawo makasala, dili makahimo ang balaod ni Moises. Dili makahimo ang tawo makasala, dili tanawa ang tawo makasala, kinahanglan siya mataw pag-usab. Dili kini mabuhat sa tawo ang pagkatao pag-usab, ug dili kini mabuhat sa balaod ni Moises. Basaha ang buhat 13:38-39. Tanawa ang balaod ni Moises. O makahimo ba pagpakatao pag-usab sa taong makasasala. Tanawa. Okay? The nature of regeneration, negative, it is not the work of the natural man. Kaya ng natural man, o sa itong natural man, wala makasabot sa Diyos o wala makasabot sa mga butang sa Diyos. Kay para ni Diya, ang mga butang sa Diyos binuang. Muna din na trabaho ang regeneration sa taong makasasala. O ang nature sa regeneration, hong gingon, it is the work of God, it is the work of man, natural man. Gingon po din the nature of regeneration, nirita sa negative side, it is not the work of the law. Dili na trabaho sa balaod nga ipakatao pag-usab, kay dili kaya sa balaod nga ipakatao ang taong makasala pag-usab. Basa ang Acts 13:38-39. Sige, Mel. Busa, mga igsuon ko, angay kamo masayod nga pinaagi kang Hesus, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. O gibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala, butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Tanawa, ang pagpasaylo sa sala, ang pagpakatao pag-usab sa usa ka tawo makasala, dili mahimo sa balaod ni Moises. Pero daghang kanong simbahan nga magkinabuhi sa balaod, aron sila born again dili. Kaya ang balaod ni Moises, klaro si Pablo nag-ingon, ingon ang Biblia, nga walay tao nga mataw pag-usab pinaagis balaod. Roma 3:20. Sige. Roma 3:20. O baka himo ba pagpakatao pag-usab ang balaod? Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala. Tanawa, ang mahimo sa balaod mao ra pag-ilag makasala ka. Pero ang balaod nag-ingon, walay taong mahimong matarong o mahimong born again o mataw pag-usab pinaagis balaod, dili makahimo ang balaod. Ang mahimo nas balaod pag ilang nga kita makasala. Mauna, ngarin mo na yung negative side. The nature of regeneration, ngarita sa negative side, it is not the work of natural man. Ikaduha, it is not the work of the law. Sa ito, pangarita sa positive side. Ang positive side, it is the work of God. Ang regeneration, the nature of regeneration, it is the work of God. Grasya ra taon ta mga igsoon na taong pag-usab. Kung sa may sultis 9, sa grasya ra ta na tao pag-usab, unsay sultis 9, 2:9. Kay sa grasya raman ta na tao pag-usab, unsay sultis 9, 2:9. Busa, walay makapasigarbo ni ini. Sanglit dili man tinibunga sa inyong mga paningkamot. Tanawa, sanglit way makapanghambog ni ini, kay ang atong pagkatao pag-usab dili na atong trabaho. Trabaho na sa Dios, nga gikan kas patay, iya kang banhaon. Muna niingon si Pablo, naluwas ka mo sa grasya. Nga naman, patay ka mo, gibanhaw ka mo sa Diyos diha kang Kristo. Busa kay trabaho mo na sa Diyos, niingon ang Biblia, sanglit walay makapanghambog ini kay dili ni injong buhat. Imagine na, malangit ka, dili atong trabaho, pagkadako ang grasya. Muna ni-cure sa regeneration. Sa positive side, it is the work of God. Munang lingon si Pablo, naluwas ka mo sa grasya pinaagis pagtuo. Kung kini gasa sa Dios, dili kini bungas inyong mga dili kini bungas yung paghago ba to? Dagingon diha. Sanglit dili ka mo makapanghambog ini kay dili kini bungas sa inyong mga buhat. Dili kini bungas sa inyong paningkamot.
buhat kini sa Dios. Mo na nature sa regeneration. Sa tong regeneration, patay ka sa sala apan gibanhaw ka sa Dios diha kang Kristo. Nganong diha man kang Kristo? Nganong apilan mga Dios gibanhaw ka diha kang Kristo? Ngano man tungod kay ngano? Ngani ni, di ba patay ta sala? Patay ta sala, kung pasabot di ta matarong. Si Kristo ray matarong. Ang nahitabo nini, aho nang ibalik gihapon nahon ikaw ni kini si Kristo ni, ikaw ni makasala ka di ka matarong. Sinutan ka sa Ginoo, patay ka sala. Aron ka mabuhi, kinahanglan mo gihiusa ka ni Kristo. Kato ba di man kaya nimo nga makagihiusa ka ni Kristo? Trabaho man sa Dios. Muna ang gihimo sa Dios, ang imong ikaw tao makasala, ang sala nimo gikuha ni Kristo iyang gibayran dito sa cross. O ang pagkamatarong ni Kristo gihatag diha kanimo. Muna ang ingon diha, gibuhat kamo sa Dios diha ang Kristo. Kaya ang inyong sala gibayran na ni Kristo, ni Jesus, it is finished. Karon kay gibayran naman ang pagkamatarong ni Kristo naa na ninyo kay si Kristo ang inyong pagkamatarong, o niya pa Biblia, si Kristo ang inyong kinabuhi. Muna giingon nga, we are God's workmanship created in Christ Jesus. Mas pasan na ito gamay mga igsoon. Ngarita sa purpose. Atong isgutan, what is regeneration? What is the nature of regeneration? The nature of regeneration karon, the purpose of regeneration. Usa may purpose nganong gipakatawo ka sa Dios pag-usab. Dunay purpose oy. Mo ni ang the essence of living. Mo nang gipakatawo ka sa Dios pag-usab aron ka makasabot unsa ang essence of living. Okay. Unsa to? The purpose. Okay, the nature of regeneration. Ikaduha, taas to ni mga exon itong tutunan. The purpose of regeneration. Okay. Unsa may purpose? Di ba atong tunan, the essence of living? Ang tao kasala wa kasabot siya unsay meaning sa kinabuhi ug unsay meaning sa pagkinabuhi. Masabtan lamang nimo na ang meaning sa kinabuhi ug ang meaning sa pagkinabuhi kung ipakatawo ka sa Dios pag-usab. Ato pa, unsa may purpose nganong ipakatawo pag-usab ka sa Dios? Aron masabtan nimo ang essence of living. Unsa may essence of living? First thing, mao na essence of living. Ipakatawo ka sa Dios pag-usab aron masabtan nimo ang essence of living. Unsa man ang essence of living? Nganong gipakatawo ka sa Dios pag-usab? Verse 10. Mga binuhat kita sa Dios, o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. Aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Tanawa ragon. Sa ato pa nakita na di ay nato karon nga gipakatawo ka sa Dios pag-usab, nguna ningon si Pablo, mga binuhat kita sa Dios diha kang Kristo. Mga gipakatawo kita pag-usab sa Dios diha ni Kristo aron pagbuhat og mga maayong butang. Kay ba mo usa na mga maayong butang? Muna ang kabubuton sa Dios. Okay ba mo asa makita ang kabubuton sa Dios? Naa sa iyang mga pulong. But pasabot, ipakatawag ka pag-usab sa Dios aron ka magkinabuhi sa iyang pulong. Dili kay gipakatawag ka pag-usab sa Dios na magkinabuhi kasi imong daan nga kinabuhi dili na. Munang gitawag na sa antinomianism. Ang antinomianism mao ni nakasabot kong luwas na ko. Tungod kay luwas na ko, magkinabuhi ko sala. Total luwas naman ko. Ngali ko sudyaka, inom, disco, luling hayaw, kahilayan. Ako ni buhaton kay kasabot tong luwas na ko. Muna'y antinomianism. Kasabot sila luwas, ang luwas na bitaw ko. Munang magkinabuhi sila sala kay kasabot sila luwas na, which is wrong. Kay ang purpose dahil anong gipakataw kapag usab, aron ka magkinabuhi sa pulong sa Dios. Klaros gibasa ni Melissa di Padugay. Mga binuhat kita sa Dios dahil ang Kristo, gibuhat kita niya aron magbuhat sa mga mayong butang nga giandam na sa Dios wa pa matukod ang kalibutan. Imagine ha, nag-andam na sa Dios ug mga butang atong ikinabuhi. Iyan ang giandam wa pa matukod. But pasabot pa na example, Melissa, ako ang ipakataw pag-usab. Kay ngano ako ipakataw pag-usab? Aron kining pulong akong giandam wa pa matukod ang kalibutan. Imo ning ikinabuhi. Munang ningon si Pablo, naluwas ta sa grasya. Kaya imagine, giandaman ka sa Dios kung utang imong ikinabuhi mo yang kabuton. Giluwas ka niya, ipakataw pag-usab. Munang ningon si Pablo, naluwas kita sa grasya.
dili kita makapanghambog niini kay dili kini bungas atong mga paning kamot. Dili bungas paning kamot nang patay ka unsa mabanhaw ka. Di na bungas mo paning kamot kay way taong patay nga mga makapaningkamot nga mabuhi siya. Wa say abilidad ni anak. Dios lay makahimo ni anak. Muna ang the purpose. Ano yung purpose? Dato ba nakakita na ta sa essence of living? Pastor, nakakita na ko karon nga ang meaning ni sa kinabuhi si Kristo. O ang meaning sa pagkinabuhi, mao ang pagkinabuhi sa gimando ni Kristo nga naa sa pulong. Kung tao gani ka mga nagsuon, bisan kag lawom kag filosofiya sa kinabuhi, nya wa ka kasabot sa kamatuoran. Sama ka sa usa ka taong naglakaw nga buta. Sama ka usa ka taong buta, naglakaw nga wa ka kasabot unsay imong panulungan. Munang kasagaran sa tao karon, pangutan-on nimo, igsuon kung mamatay ka, asa makalangit ug impierno, wa ko kasabot. Napoy uban, kumusta man imong kaluwasan igsuon? Dugay naman kang na-born again. Kay born again, mga kasagaran. Ang kaluwasan hatag bawi man. Tanawa, way kasiguruhan. Klaro. Banhaw ta sa Diyos. Muna giingon din nga, muna na purpose. Kasabot ang purpose. Ang purpose din na to, pag kinabuhi, makasasala ta, na ang kaligot-got sa Diyos, waon ta, angay ta tasilot, pero gigrasyahan tas Ginoo. Gipakataw ta pag-usab diha ni Kristo. Anong dumi ka suda kanunay? Gipakataw ta pag-usab diha ni Kristo. Kay si Kristo ang atong kinabuhi, ug si Kristo ang atong pagkamatarong. Iya tan gibayran og ang pagkamatarong ni Kristo na nato. Siya ang atong pagkamatarong, siya atong kinabuhi. Munang gipakataw kita sa Dios diha kang Kristo. Gibanha, mga binuhat kita sa Dios diha kang Kristo. Si Kristo ang atong kinabuhi. Ug si Kristo ang meaning sa atong kinabuhi. O pag kinabuhi sa pulong ni Kristo nga nakalatid sa blood. No, magkinabuhi na gali kag sukwahe sa pulong sa Ginoo, magbantay ta ng mga igsoon. Bot pasabot, makaayong gadyo kag Ginoo wa man ko nagkinabuhi sa essence of living. No, nasay na ni Jeron. Meaning sa ika tulo. Ika-4 ni. Ika-4 dai. Ika-4. Ay katulo. Nana ang purpose, nana ang nature sa resurrection, buhat sa Dios. Ang pagkatao pag-usab. O nana ang purpose, nganong gipakatao sa Dios pag-usab, magkinabuhi ta siyang pulong. Kaya si Kristo ang mahimaya, ang Dios mahimaya. O ika-4, unsa may resulta? Unsa may resulta kung ato ning gihimo sa atong. Unsa may resulta sa atong gipakatao ta pag-usab, nagkinabuhi ta sumas siyang pulong, sumas siyang pulong. The result of being regenerated. The result of being regenerated is to glorify God. Maura yun na. Ang resulta nganong gipakatao ka sa Diyos pag-usab, ang pinaka-resulta o ang kanabang pinaka-rason, himayaon ang Diyos. Mahimaya. What ay lain? Ang Diyos na itong himayaon. Mabitaw na ingon si Pablo, dili ka mo makapanghambong ini. Kay dili kini inyong buhat. Sa ito, bakin sa may ito ipanghambong. Ang Diyos mo itong ituboy sa itong kinabuhi niya. Lord, salamat nga imo kong gipakataw pag-usab diha ni Kristo. Gibayra ni Kristo akong tanang sala, way nabilin, past, present, and future. Gibayra na ni Jah. Ang aho na karon Lord, magpaabot ko sa akong manluluwas. Kay ngano, ingon siya, kung makaandam na pagluna ngatos balay sa akong amahan, mubalik ako. Kay kuhaon ko kamo, kay ug asa ako, ato kausap kamo. Mo na gilauman nato. Mo na kiingon natong Domingo, nga mo na ebidensya nga ato nga di makita ang atong gilauman. Kanang pagbalik ni Jesus, di magubanta kaniya ngadto sa balay sa Ginoo. Alang sa iyang himayaan. Kung mahinaw ito may igsoon na kining the essence of living, ato ning i-share nga to sa uban. Kay daghan jud yung mga bata nga bright kadto, labaw pa nato pangutok. Pero ang tinuod may igsoon, wa sila kasabot sa mga butang sa Dios.
Wa sila kasabot pangutan-on nimo mga cum laude, magna cum laude, mga bright nga mga tao pangutan-on nimo unsa may essence of living. Ang ilang ito ba? Mga pilosopiyas kinabuhi, mga philosophical perspective, mga humanistic view of living. Kaya nga naman, mo may nakatunan silang kinabuhi sa eskwelahan. Mo nang atong papel, pagsulti ragsod, unsa ang essence of living. Ang essence of living, gibuhat kita sa Dios diha ang Kristo. Kaya si Kristo atong pagkamatarong, si Kristo atong kinabuhi. Nalangkob ni Kristo ang atong kinabuhi. O pag kinabuhi, sumala sa iyang mga pulo. Munang naingon si Kristo, ang nangita siyang kinabuhi, mawad-an hinuni ini. Apan ang nawad-an sa kinabuhi, tungod og alang kanako ug sa akong pagtun-an, makabaton hinuni ini. Muna essence of living. Bahalag lutusod ta. Kay kabahin na sa Kristohanong kinabuhi. Bahalag bugal-bugal ta, bisan pa man patyon ta. Ino mahadlok ng tag-espada. Pero maisog lang kanina ng panahon na kaya ningon ng Diyos niya ng panahon na ang Espiritu Santo magapamukat niya kanina. Moingon na ka, espada mo Lord. Ingon na baka sa tulong Lord niya ang nangitas kinabuhi mawadan. Mahadlok ang Lord ahon mo kay dinay. Kinangita mo kinabuhi. Apan mawadan ano kani. Apan makita ka sa espada, patyon ka ka Lord. Tinuod Lord, matay ko. Dili basta-basta lang kamatayon. Kay magantos ko. Pero ang pulong na ingon, nga ang mawadan sa kinabuhi, tungod alam ka nato, ug sa akong pagtulong, magkabaton ini. Sa to pa ang kamatayon sa usa ka Kristohanon, mao ang paagi nga mudang mo kas presensya sa Ginoo. Dili kapildihan. Muna ni Pablo, for to meet Jesus Christ and to die is gain. Kay alang ka nako, si Kristo ang kinabuhi, dili ako. Si Kristo ang kinabuhi. Kay alam ka na ko, si Kristo ang kinabuhi. Kay si Kristo man ang kinabuhi, ang akong kamatayon, mao ang pag. Daog, kay si Kristo ang akong kinabuhi. Muna, the essence of living. Okay, balik ko na ho. The essence of living, kinahanglan ang tao, aron makasabot siya sa essence of living, kinahanglan siya ma-regenerate. Kinahanglan siya mataw pag-usab. O gipakataw siya sa Diyos pag-usab. Muna ang pagpakataw pag-usab, ang buti pasabot, nga gipatay ka sa sala, iya kang gibanhaw, diha kang Kristo. Muna yung regeneration. O ang nature sa regeneration, buhat kini sa Diyos. Dili kini buhat sa tao, dili kini buhat sa balaod, kundi buhat kini sa Diyos, diha kang Kristo. O ang purpose sa balaod, gibanhaw kita ni Kristo, gibanhaw kita diha ni Kristo, gibuhat kita sa Diyos diha ni Kristo. Nataw ta pag-usab diha ni Kristo kay aron ta magbuhat siyang kabuton ug ang kabuton sa Dios mo yang pulong. Diha ta magkinabuhi. Ug ang resulta sa atong pagkinabuhi diha sa kabuton sa Dios, walain ang Dios mahimaya dili kita. Ningon si Pablo, lest any man should boast. Wala joy taong makapanghambog niini kay ang pagkatao pag-usab dili buhat sa tao kundi buhat sa Diyos pinaagi sa iyang dakong grasya. Ang puta, amahan na rin doon. Salamat sa iyong pulong. Salamat sa iyong inon nga nakabati. Ang mong makatawad sa iyong pulong. Kung salamat sa iyo na nakaambit kami sa iyong pulong. Ini yung Lord, the essence of living. Nga mao ang kinahanglan matawag pag-usab. Makahatagutan ng dugang kalipay kaya sa isang paglalagay. Dako kayo ay mong magkaluin yung ipakita. Dili ka na mong Lord. Kaya pagkatawag pag-usab, ang buti pasabot diyan na Ginoo, patay kami sa sala. Ug ang taong patay sa sala, wa say mahimo kay patay. Apan imo kami gibuhi diha kang Kristo. Ug mao kanay dakong grasya. Kay imo ka ng trabaho dili amo. Dalaygon ka sa way tapusan naman sa pangalan ni Jesus.